Wala naman pong inutos sa akin. In fact, kahit po sa interviews naman, I was given free rein to whether accept or not an interview. But lately talaga pong personally, I don't know, it's me. I think it would be inappropriate to answer things through the media rather than through a committee. And then maybe after the investigation, pag may magtanong, then we can all discuss what happened during. Pinandaw ni Senador Ronald Bato de la Rosa si Senate President Chis Escudero sakaling ituloy ang pagsumite ng transcript ng kanilang pagdinig kaugnay sa war on drugs sa International Criminal Court o ICC. Kung may mag-request na valid ang rason para i-request, hindi mag-aatubili ang Senado na mag-certify ng kopya ng transcript ng hearing na isinagawa kaugnay sa EJ case. Yes. Magandang araw muli sa inyo mga kasama. Andito na naman si Kuya Goods, nagbabalik. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, pa-subscribe na lang po at hit mo na lang yung bell para updated ka naman sa ating mga video. Ano meron ha? Pero bago natin simulan ang ating talakayan reaksyon, pasalamat muna tayo. Umabot na po tayo ng 125,000 subscribers. Maraming salamat po. At wala kayong sawang manood at sumuporta sa ating channel. Shoutout. May nagpapa-shoutout po ha. Kung gusto niyo magpa-shoutout, comment lang po kayo. Baka maisingit natin kayo sa ating video. Shoutout kay Erwin Castillo from Santa Mesa. Shoutout din kay Farida Sultan ng Qatar. Ingat po sa mga taga-Qatar. Kung saan man kayo dyan sa Qatar, mag-iingat kayo. Eto, ano bang pwedeng pag-usapan dito? Ano bang lumalabas na issue rito? Naku po. Parang, excuse me parang gusto atang, papasukin daw di umano yung ICC rito. Bakit? May nagsasalita na naman. Wala na nga jurisdiction ng ICC rito. Ipapasok mo pa. Sino? Magbibigay daw po ng dokumento. Di ba? Lumabas ang tunay na kulay. Sa tingin nyo, tatakbo kaya ito? Sino ito? Pwede itong palaman. Taga-ano rin ito? Bahain. Di umano. Kung saan lugar ang binaha. Sino ito? Mahilig itong magsalita. Ng ano? Laban mismo. Kanino? Ay, kayo na humusga. Ito, ipasok natin ha. Isang like, isang share, or sa po tayo dyan. Siyempre, invite ko muna kayo ha. Meron dyan join button. Kung gusto nyo sumali sa ating community, para kayo ikaw na mauna ha sa mga nilalabas nating video, meron dyan join button ha, para maganda-ganda naman ang ating usapin dito sa ating channel. Ito, ipasok mo ha. Kung ano ba yung pag-uusap dito, sana makakuha kami ng mga magagandang informasyon patungkol nga dito. Ano ba meron? Sige, pasok. Op. Anak ng bugi. Lagi na lang tayo nagkakamali. Ito ipapasok natin, ha? Huwag ganun. Nakakalimot na ata tayo. Matanda na, Tumatanda na pala. Sorry. So, ito pala yun. Pwede mo ikwento sa amin, ha? Kung ano yung usapin dyan, pasok. Kukusinin daw ni Senador Ronald Bato de la Rosa si Senate President Chis Escudero sakaling ituloy ang pagsumite ng transcript ng kanilang pagdinig kaugnay sa war on drugs sa International Criminal Court o ICC. Kung may mag-request na valid ang rason para i-request, hindi mag-aatubili ang Senado na mag-certify ng kopya ng transcript ng hearing na isinagawa kaugnay sa EJ case. Giving in to their request is tantamount to recognizing their jurisdiction over us. Kung magsabit siya, I will try to question him. Why are you submitting to ICC when in fact we do not recognize the jurisdiction of ICC? Tama. Sabi ni De La Rosa, dapat iisa lang ang posisyon ng Pilipinas. Yan ay ang hindi pagkilala sa jurisdiksyon ng ICC sa Pilipinas dahil matagal nang hindi miyembro nito ang ating bansa. Kung matutuloy raw ang pagbibigay ng Senado ng transcript, katumbas daw ito ng pagkilala sa ICC. Tumagi naman magbigay ng pahayag kaugnay nito si Escudero. So, doon sa statement na yun, parang ang lumalabas doon, nakikipagtulungan siya, di umano. Kasi magbibigay siya kung may magre-request Di ba?
Alam mo na walang jurisdiction ng ICC rito, bakit mo pa sasabihin ang statement na yan? Kung wala kang plano. Yun ang katanungan ni Aling Margarita. Kaya si Aling Margarita, lagi sa shoutout po magaling to mag-comment eh. Oo. Nakakapagtaka lang, no? Matagal na walang jurisdiction ng ICC sa Pilipinas. Lagi pa nilang ini-insist yung ICC. Bakit? Hindi ba kaya ng hustisya? Wala naman kasing napapatunayang kaso. Iyan ang sinasabi rito. No? Hindi pa napapatunayan. Dito nga sa Pilipinas wala nga nagsasampa ng kaso Ipapasok nyo pa yung ICC. At isa pa, binasura na ng Supreme Court yung kaso na yan. Yung EJKD umano. Kayo-kayo lang nagpapalaki dyan. Sino? Sino-sino may mga mabaita. Di ba? Sa bagay, halata na, kuya. Halata na. Hindi mo na kailangan magmalinis. Halata na. So, tatakbo kaya ito? Alam nyo na kung tatakbo ito, kayo na bahala, humusga. No? Ano naman ang sinabi dyan? Merong statement dyan patungkol dito. Kwento natin, kuya, para siyempre, yung kaibigan natin dito, maliwanagan kung ano-ano yung tag-uusap dyan sa Senate hearing. Okay ba? Sige, pasok mo. Para kay Senador Ronald Bato de la Rosa, questionable kung magbibigay ng certified transcript ang Senado sa ICC. Tama. So I would ask him, why are you going to submit? Sa isang press briefing araw ng Martes ay sinabi ni Senador Bato na hindi siya sang-ayon na magkaroon ng kopya ang ICC ng certified transcript sa ginanap na pagdinig ng Senado sa War on Drugs campaign ng Duterte administration. Kasunod ito na sinabi ni Senate President Francis Chis Escudero na wala itong nakikitang dahilan para hindi bigyan ng certified transcript ng naturang pagdinig ang ICC. Di ba? Di ba? Malinaw sa malinaw, di ba? Wala raw makitang dahilan bakit hindi bibigyan. Nanghingi ba sa inyo ang ICC? Makikialam ba ang ICC dito kung hindi nyo i-insist? Di ba? Ang sabi ng ICC, wala na kaming kinalaman dyan sa inyo. Dahil hindi na kayo kasali. Hindi na kayo member. O tumiwalag na kayo di umano. Tapos ito, kanya-kanya sigurong pag-uusap, di umano, no? Pananakot. Kasi yung usapin ng ICC matagal na yan, ilang taon na yan. Sino ba nagsusulong yan? Diba? Kada hearing na lang lalabas ang pangalang ICC. Yan ang sabi ni Aling Madrid. Puro na lang ganyan, ICC. Tuloy mo, kuya. Sabi ni Escudero na ang transcript ay isang public document at pwede itong ibigay sa International Criminal Court sakaling hingin at may sapat na rason. Pero tanong ni Senator Bato, kikilalanin ba ng Senado ang jurisdiction ng ICC gayong tutol dito ang Pangulo? But then, kung magsabit siya, I will try to question him. Why are you submitting to ICC? But in fact, we do not recognize the jurisdiction of ICC. Bakit? Matatandaan na una ng sinabi mismo ni Pangulong Bongbong Marcos, ang Chief Architect ng Foreign Policy, na hindi na makipag-ugnayan ang Pilipinas sa ICC. Ipinunto ni Senator Bato na sakaling ibigay ni Escudero ang transcript ay nangangahulugan ito na sang-ayon ang Senado na may jurisdiction ang ICC sa ating bansa. Although we have a co-equal branch with of government with the executive, kung yun ang stand ng executive branch of government na hindi natin na-recognize, sana yung legislative branch also will also follow the same line. Bagamat wala pang formal na request ay lumulutang na ang transcript ng pagdinig sa Senado kaugnay sa War on Drugs ay posibleng gamitin ng ICC. Sa ICC, may nakasampang reklamo na crime against humanity laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, Senador Bato de la Rosa at iba pa. Yan, may ads lang may ads lang. Pag sinabi ng Malacanang na hindi natin ni-recognize yung jurisdiction ng ICC, then hindi natin dapat i-recognize as a country, as a nation. So magkaisa tayong lahat. Hindi yung iba yung sinasabi ng Malacanang, iba yung sinasabi ng Senado. Di ba? Dapat magkaisa tayo. Ang habol ko naman dito sa hindi tayo magbukang tanga. Totoo. Bakit kasi kailangan pa? At sabihin sa mga tao na kung halimbawa may hihingi, kung hindi nyo ibibigay at hindi nyo i-insist, mag-aaksayan ba kayo ng panahon ng ICC? Di ba? Yun ang isang katanungan.
So ano pa meron dyan, kuya? Posible namang magsagawa ang Senado ng isa pang pagdinig kaugnay sa war on drugs sa kaligitnaan ng buwan ng Nobyembre. Mula dito sa Senado, para sa Diyos ang... So, kalagitnaan ng buwan ng Nobyembre, meron pa pag-hearing. Oo. Abangan natin yan, ha? Oo. Nako. Oo. Pero ngayon, mamaya ho, hindi ho atin ang dating Pangulo. Yan ay nakalagay na dito sa sa statement. Kung sino nagsalita nito, alamin natin kung bakit hindi atin. Oo. Kasi alam nyo, ang Tuwadcom, balahura yan di umano. Oo, ayaw ng Pangulo na balahura isa. Tsaka hindi, no? Oo. Ilan lang yung mga boto ng mga Tuwadcom kumpara sa Pangulo, tapos gaganyan, iimbitahan nyo para bastusin. Ay, wag na lang. O, sige, pasok mo ate. Ay, eto na naman. Nagkakamali na lang tayo lagi. Oo. Mahirap talaga pag merong rhinitis. Nawawala ka sa wisyo ng iyong trabaho. O pagbablog, I mean. Oo, ano ba meron dyan? Pwede ba ikwento sa amin, ate? Oo, kanina pa naiirita yung ilong ko dito. Gusto kong punasan ng punasan eh. O, ipasok mo. Nagpaabot na si dating Pangulong Rodrigo Duterte ng abiso na hindi ito makadadalo sa pagdinig ng House Quadruple Committee o QUADCOM na nakatakda bukas November 7. Sa liham na ipinadala para kay Representative Robert A. Barbers, overall chairperson ng House QUADCOM ni Attorney Martin Telra, counsel ng dating Pangulo, iginiit nitong duda na ang kliyente nito sa integridad, independence at katapatan ng QUADCOM na makapagsagawa ng legislative inquiry and aid of legislation. Pamumulitika lamang umano ang investigasyon upang idiin ng dating presidente sa mga krimeng hindi nito ginawa. Tama. Nakababahala rin anya ito sa pagtatangka ng QUADCOM na hikayatin kung di man i-pressure ang resource persons. Dagdag pa nito na sabi na dating presidente ang lahat ng nais itong sabihin tungkol sa war on drugs ng kanyang administrasyon at maging ang issue sa umano'y extrajudicial killings. Di ba? Nababahala kasi alam niyo naman dyan. Oo, hindi. Yes or no? Yun lang ang dapat mo isagot. So, grabe. Ibang klase. Ano na? Yan ang sinasabi natin. Diba? Yang mga Tuwadcom na yan, kumbaga, grupo-grupo yan. Magsimula ka doon sa maliliit na mga nanalo ng party list, nakala mo kung sino na ngayon. Kakalabanin ng BP, kakalabanin ng dating Pangulo. Dahil may mga nasa likod daw nila, di umano. Kung napanood nyo yung video natin, kahapon, nagsalita yung isang babae doon na kaya pala galit na galit itong mga kung sino yung pinakamataas na lulong. Dahil ayaw nila pagdating ng araw, yung pagnanakaw daw di umano, ay masiwalat. Pag nakaupo na ang BP at maging presidente. Naku po. Hindi malabo, hindi malayo maging Pangulo si BP Sara. Dahil sa ratings at tiwala ng mga kababayan natin, particularly sa Mindanao, OFW, KOJC, mamaya ng Pilipinas, mga kapatid na kamusliman, mga kapatid na ANC, di umano, at mga Christian, halos lahat po. Pansinin nyo, pansinin nyo yung mga comment, o kaya mga, pag may nakita kayong post sa Facebook, halimbawa, may post doon patungkol kay Ate Sara, marami po yung like, heart, no? Pansinin niyo po yung mga mga patikos kay Ate Sara. Tignan niyo yung comment, tsaka yung maraming, halimbawa, may mukha doon ni Lulong. Maraming ho doon nakatawa, tapos mga masasama yung comment, no? Hindi mo magugustuhan yung mga comment. Mga galit, ika nga. So, yun, ano ba bang meron dito? Eto na. Yung pag-uusap, naaalala nyo ba yung hearing dyan sa Tuwadcom, yung pinapaamin si attorney? Yung attorney, dating empleyado ng empleyado ni
Sino ba ito nga to? Anong pangalan nito? Oh, yun. Ito. Nakalimutan ko na yung pangalan nito eh. Oo. Oh, yan sabi diyan matapos palabas yung may pinagagawang mali si BP Sara. Oo. Si Attorney Pau Sinupla, si Representative Kunggung. Ah! Kunggung. Ano? Kunggung. Hindi ko mabasa. Grabe, labo na mata ko. Oh, ano ba mabasa nyo dyan? Attorney Powa, sinupla ang kongresista matapos haluan ng kontrobersyang pagbitiw nito bilang spokesperson ng OBP. Eto. Panoorin nyo kung ano yung mga pag-uusap dito. Itong pangalan, kongresista na to, parang parang ibang lahi din ito eh. Parang may pagka-Korean ata to, no? Hindi ko lang mawari kasi yung apelido eh. Di ba? Pag mga ganyan mga apelido, expect mo na. Ano yan? Lahi ng ibang bansa yan. Di ba? So ito, i-play natin yung slide para makakita natin kung ano yung pag-uusap dito. Ito video ni Chikadora. Alam mo na si Chikadora, lagi nagbibigay ng impormasyon sa atin. Chikadora, pwede mo ipasok mo na. Ata ng mga buwaya, ilalaglag ko si VP Sara. Nako. Hindi nagtagumpay, muling nabigo at umuwi nga raw na luhaan ang congressman na si Jay Cungen matapos hindi makakuha ng impormasyon patungkol kay Vice President Sara Duterte sa pamamagitan ng kanyang spokesperson na si Attorney Powa. Halos lumubog sa kahihiyan ang boyfriend ni Aiko Melendez na si Jay Cungen matapos hindi magtagumpay sa lahat ng kanyang di umunay binabalak na paaminin ang dating spokesperson ni VP Sara na si Attorney Powa patungkol sa mga naging trabaho nito at tunay na dahilan kung bakit siya nagbitiw sa pwesto. Sinagot ni Attorney Powa ang katanungan ni Representative Jay Cungen kung tila may pinagagawa raw ba si VP Sara sa kanya na labag sa kalooban nito kaya ito nagbitiw sa pwesto. Diretsa ang sagot ng former spokesperson ni VP Sara, walang pinagagawang mali sa kanya ang Vice Presidente. Sa katunayan, transparent ang dating mayor ng Davao sa lahat ng mga trabahante nito sa Office of the Vice President. At may mga naging usapan sila na hindi na dapat raw isa publiko patungkol sa kanyang pagre-resign sa pwesto. Nilinaw rin ni Attorney Powa na walang kinalaman si VP Sara o ang mga aligasyon laban sa kanya sa pagbibitiw nito bilang spokesperson ng OVP. Kaya't huwag na raw kulayan ng ilang mga mambabatas na galit sa Vice Presidente ang kanyang naging pagbibitiw sa pwesto bilang tagapagsalita ng opisina ni Vice President Sara Duterte. Huwag na rin daw umasa ang ilang miyembro ng Committee on Good Government na di umunay posible niyang ilaglag si VP Sara dahil anuman raw ang mangyari. Malinaw na wala silang tinatago at sadyang marumi lamang raw gumawa ng ilang mga pamumulitika ang mga nasa posisyon sa gobyerno. Yo, tama. Narito at panoorin ang mainit na bakbakan at diretsang pagsupalpal ni Attorney Powa sa representative ng Zambales na si Jay Cungen kung saan hindi nakakibo ng hindi pala Konggung. Kongan pala. Wawa. Sabihin ni Attorney Powa ang buong katotohanan patungkol sa kanyang pagbibitiw bilang spokesperson ng Office of the Vice President. Narito't panoorin ang trending video. May mga inutos po ba sa inyo na nahihirapan kayo sundin kaya kayo nag-resign? Wala naman po, Your Honor. I would like to be clear about that also. Pahiya. Supalpal agad. Unang atake. Wala. Huwag niyong pipilitin ng walang ginagawang anomalya. Dahil kilala na kayo ng taong bayan. Sambales ba ito? Mga taga Sambales. Alam niyo na. Tuloy. Wala naman pong inutos sa akin. In fact, kahit po sa interviews naman, I was given free rein to whether accept or not an interview. But lately talaga pong personally,
I don't know. It's me. I think it would be inappropriate to answer things through the media rather than through a committee. And then maybe after the investigation, pag may magtanong, then we can all discuss what happened during the committee hearing. Pero kung alam nyo naman po, minsan ang media, minsan tatanungin tayo ano ang nangyari. Kung kunyari, hindi pa naman napag-uusapan sa committee, ayaw ko sanang pangunahan din po ang ating kagalang-galang na committee. Bakit po kayo nahihirapan? Nahihirapan po ba kayo dahil nahihirapan kayo ipagtanggol siya o meron po bang inuutos sa inyo na... Hindi naman po, Mr. Chair, sorry. Hindi naman po. It's really, try ko pong i-explain. No? It's for example, meron pong interview regarding the proceedings here. Ako po kasi, personal view ko, kunwari nagkomentong isang kagalang-galang na kongresista tungkol sa proceedings dito, or pagtanungin ako tungkol sa mga issues na pinag-uusapan natin dito, I don't think, out of due respect to the members of this committee, I don't think it would be proper for me to answer through the media. Tapos magkakaharap tayo dito, tapos either ulitin ko lang ulit yung sinabi ko. I would rather answer the questions here as a resource person, and I don't know if it's something that the committee would appreciate where I'm coming from, but sa totoo lang po, nahirapan ako magpa-interview. Kaya po kung mapapansin nyo, hindi ako nagpa-interview since nagsimula po yung itong committee na to. Hindi po ako lumabas sa kahit anong interview. No? That was my difficulty personally. Yan ads lang po yan pag may ads, tapusin niyo po. Isang malaking bagay na po yan pag-suporta sa ating channel. Just a quick question lang, Mr. Chair, kay Attorney Powa. Gusto lang po namin maklarify. Attorney Powa, ang ginamit niyo pong term kanina is you were pre-terminated. Tama po ba? Yes, Mr. Chair. Gusto lang po namin malaman kung kayo po ba yung nag-resign or tinanggal sa OVP? Nag-ano po kami, nagkaroon kami ng pag-uusap prior to the previous hearing. It was really a mutual decision, Your Honor. What do you mean mutual po? Tinanggal ka po ba o nag-resign ka? Nag-decide po kaming mutually kasi nag-express po ako na hindi ko kayang i-fulfill yung obligations ng contract as a spokesperson because to be honest with you, since I'm also a resource person here, I found it very difficult for me to go on media and be interviewed on the same matter kasi nawawala yung objectivity because I'm also part of the hearing as a resource person. So, sinabi ko po yun na I don't think I am capable of really fulfilling the contract. Naintindihan naman po ako, so we mutually decided na i-pre-terminate na po. Kasi ang contract ko po ay dapat hanggang December of this year. So, pin-re-terminate na lang po namin yung kontrata po. Kanino po kayo nagpaalam? Sa ating Vice President po. Naging mutual po ba yung desisyon na ito? Or... I would like to think so, Your Honor, to be honest. Kasi ako naman, very forthright ako. Nagsabi ako ng difficulties that I'm encountering. Medically, I'm affected. But also, beyond that, it's really hindi ko ma-fulfill yung trabaho ko. Hindi ako makapagpa-interview. Hindi dahil sa ayaw ko. Pero I think it would be inappropriate. For example, if I'm asked about the proceedings, I would rather answer questions here rather than in the media, especially if it's a comment by a member of the committee. I think it would be inappropriate for me to comment through the media. So sa totoo lang po, nahirapan din po talaga ako and I expressed that difficulty to the principal. At I'd like to think that she really understood naman po at that's why nag-agree kami to pre-terminate. So I sent in my notice to pre-terminate the contract and wala naman pong naging problema. Bakit po kayo nahihirapan? Nahihirapan po ba kayo dahil nahihirapan kayo ipagtanggol siya o meron po bang inuutos sa inyo na... Hindi naman po, Mr. Chair, sorry. Hindi naman po. It's really... try ko pong i-explain. It's for example, meron pong interview regarding the proceedings here. Ako po kasi, personal view ko, kunwari nagkomentong isang kagalang-galang na kongresista tungkol sa proceedings dito, or pagtanungin ako tungkol sa mga issues na pinag-uusapan natin dito, I don't think, out of due respect to the members of this committee,
I don't think it would be proper for me to answer through the media. Yeah. Tapos magkakaharap tayo dito. Tapos either ulitin ko lang ulit yung sinabi ko. I would rather answer the questions here as a resource person. And I don't know if it's something that the committee would appreciate where I'm coming from. But sa totoo lang po, nahirapan ako magpa-interview. Kaya po kung mapapansin nyo, hindi ako nagpa-interview since nagsimula po yung itong komite na to. Hindi po ako lumabas sa kahit anong interview. No? That was my difficulty personally. One more question, Mr. Chair. May mga inutos po ba sa inyo na nahihirapan kayo sundin kaya kayo nag-resign? Paulit-ulit ka na lang. Inulit mo rin sinabi mo kanina, boss. Oo. Wala kayong makukuha. Ha? Oh, hindi ho sinungaling at wala hong ginagawang masama ang Ate Sara. Ha? Hindi niya tinuturuan yung mga kaopisina niya, yung mga tao niya na magsinungaling. Oo. Nakakatuwa kayo. O kaya maganda yung ginagawa ni Ate Sara di ba? Oo, sabi doon, hindi porkit nananahimik, ay mali. Ang pananahimik, it means, bahala kayo. Mag-isip kayo. Ganun lang kasimple. Di ba? Mag-isip kayo. Kung ayaw niyang magsalita, dahil lang ginagawa niyo lang, diyan ito analyze lang. Oo. Mga kasama, isipin niyo na lang. Kaya po itong mga maliliit na tuta ay laging nagtatanong o nag-iimbestiga, yan po ay nagpapalapad lang ho ng papel. Politika pa rin ho ang usapin dito. Oo, kasi kung hindi sila magsasalita dyan, o hindi sila makikilala, if ever, na tumakbo sila sa mataas na posisyon. Ganyan ho ang nangyayari ngayon. At isa pa, sino ba yung nasa likod ng mga ito? Kung hindi sila magsasalita, sayang ang pera, di umano. Sayang ang TF, di umano. Yan ang sabi ng ating kaibigan na si Marco Ledesma. Sino ba yun? Hindi ko kilala yan. Kaibigan lang natin sabi niya, goods, kaibigan kita. Ako si Marco Ledesma. Yun ang sabi Kaya, isip-isip kung ano yung pagtatanong. Wala hong aaminin. Diba? Kahit yung mga kababayan natin sabi dito, ay grabe, ibang klase, mapagtakpan lang yung issue nila. Puro Duterte na lang ang gagawa ng kalokohan. Diba? Ang dami hong issue patungkol sa kanila kung saan napunta yung pondo. Ang usapin ho dito, pondo. Na walang pondo, na walang ginto, pagbenta ng ginto. Pag-transfer ng pondo ng DOH. Diba? Yun ang issue rito, yung flood control. Asa na? Pagbili ng mga nakakagulat na mga jet fighter, milyuning bagay ng mga kongresista, yan po ang malaking katanungan kung nasaan na. No, di ba? Merong pinakita sa video. Merong nagawa hong flood control somewhere in province. Hindi ko kung saan lugar. Wala hong bakal. Anak ng tipaklong Flood control, walang bakal. Nagkabaha-baha. Wasak yung flood control na maliit. Nakita walang bakal. Anong nangyari? Dinugas. Sinagsaper, yung mga kababayan niya. Diba? Yan ho ang mentalidad ng mga magnanakaw. Dayain ang magsasaper ang taong bayan. Nakakaawa ang Pilipinas. Sa ibang bansa wala mga ganyang kongresista. Kasi yung pondo, imbis na mapupunta sa isang bagay, dalawang bagay, napapaghatian. Nako po. Napapaghatian. Imagine, binigyan siya ng pondo. Sino? Si kongresistang ganto, binigyan ng 2 billion. Sabihin natin, binigyan ng mas mababa. 1 billion. Isang taon. Ang mapupunta lang doon sa gagawang project di umano, mabibigyan lang 200 million. Pera na niya na yun. Gagamitin niya na uli sa sunod na kampanyahan. Itatago niya yun. Naalala niyo yung kahapon na binulgar ninyo ni Yorme. Di ba? Ano nangyari? 25 billion. Itinago. Nino?
Oo, mga crocodile ng Maynila. Ba, isipin nyo ha. Ayan ang nangyayari. O, tuloy na rin ang bahagya. Wala naman po, Your Honor. I would like to be clear about that also. Wala naman pong inutos sa akin. In fact, kahit po sa interviews naman, I was given free rein to whether accept or not an interview. But lately talaga pong personally, I don't know, it's me. I think it would be inappropriate to answer things through the media rather than through a committee. And then maybe after the investigation, pag may magtanong, then we can all discuss what happened during the committee hearing. Pero kung alam nyo naman po, minsan ang media, minsan tatanungin tayo ano ang nangyari. Kung kunyari, hindi pa naman napag-uusapan sa committee, ayaw ko sanang pangunahan din po ang ating kagalang-galang na committee. Thank you, Mr. Chair. Thank you. Wala ka na pala, kuya. Huwag kayong gagawa ng script, no? Abogado yung katapat mo. Hindi yan magsisinungaling. Alam nyo bakit? Pag nagsinungaling at napatunayan nyo, pwede yung ma-disbar. Huwag ganun. May utak yan. At hindi yan magpapaloko. Paano kung binulgar niya? Kung wari, na-brainwash nyo. Halimbawa lang ito, kuya, na-brainwash. Nagsalita siya. At hinalungkat sa susunod na mga hearing. At umamin na binrainwash nyo. Pwede humapektuhan ang kanyang pagkatao at kanyang profesyon as a lawyer o abogado. Pwede siya matanggalan ng lisensya. Sasayangin niya ba yun? Kaya hindi ho yan pwedeng gawa ng script. Kaya wala ho kayong makukuwang balita. Wala kayong makukuwang kasinungalingan. Puro kabutihan ang makukuha nyo. Halos lahat ng resource person na pinapatawag nyo. Wala hong pag-amin na nangyayari. Gusto nyo sirain lang ang pangalan ng mga Duterte. Yun lang ang lagi na nakikita ng ating mga kababayan. So ito sabi ko nga sa iyo, huwag kayong magpapahuli sa mga balita, issue, sabay-sabay natin talakayan, reaksyonan, i-like and share ang video, at syempre, ibato nyo sa kamag-anak ko sa ibang bansa. Ayan kung di ka pa nakasubscribe, mag-subscribe na, hit mo na yung bell. Mamaya hapon, meron pa rin tayong upload. Hanggang sa muli, bye-bye!